Sa nakaraang video, nalaman nating naging accomplished na ang bida at such a young age. Bukod sa sumikat na soft drink na inimbento nito, nakapag-develop na din siya ng yogurt, MSG at iba pang produkto kaya naman yumaman na ito. Nakatulong pa nga siya sa pamilya ng kanyang ina dahil sila ang in charge sa distribution ng mga products ng prinsipe. 10 years old na ang bida at 16 na ang kapatid niya na si Princess Kania na sinabihan ang kapatid na isihan lang dahil nakaka-pressure daw sa kanya. Sabi naman ng prinsesa sa kapatid na wala daw kwenta ang pera nito kung hindi siya magpapalakas kaya naman tinuturuan niya itong humawak ng espada. Not know ang expert na ito dahil sa kanyang dating mga buhay. Inaya niya itong sumama sa kanyang training at doon napag-alaman nating, kaya pala gustong magpalakas ng prinsesa ay dahil gusto nitong makakontribute din sa kanilang pamilya gaya ng kapatid na si Errol gamit ang kanyang sariling kakayahan. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nagko-comment at sumusuporta sa ating mga video. Maraming salamat sa panunood. Balik sa istorya. Di pa din tapos ang training nito, at makikitang kahit na pabalik na sila sa palasyo ay non-stop pa din itong naghahanap ng mga orcs na papatumbahin. Hindi naman siya mapigilan ng mga kasama nito, kahit yung mga nagtatago na orcs ay hindi niya pinalampas. Bigla namang sumigaw ang kapatid nito na tigil muna daw for now. Kailangan daw nilang magmadali para umabot sila sa destinasyon nila on time. Ayaw pa sana nito pero since wala na naman daw atang orcs na mahuhuli, then pumayag na siyang tumigil. Napansin naman nitong Til ang kakaiba daw ang kabayo niya. Sinabi naman ng prinsipe na mukhang hindi naman ito nasaktan kung hindi pagod lang. At dahil baka mahirapan pa siya pauwi sa kainon, inoffer niya na sumabay na lang sa kanya ang kapatid. Isang servant naman ang lumapit at nagsabing dadalhin niya daw ang kabayo nito sa magician sa likod at pumayag naman ito. Sabi ng prinsesa na siya na daw ang magpapatakbo sa kabayo at yumokey naman si Errol since mas magaling daw ito sa kanya. Pero habang nasa daan, tila may napansin ang prinsipe sa himpapawid. Sinabi niya na meron daw something sa ere, hindi niya ito makita pero nararamdaman niya daw na merong something sa taas ng bahaghari. At ito na nga ang pinakita sa nakaraang episode natin. Isang wyvern type ng dragon na may 2 legs at 2 wings. Dali-dali namang kinuha ni Errol ang reins sa kapatid at sinabihan itong kumapit sa kanya. Binyantaan nito ang iba na magtago dahil daw may wyvern. Nagtaka naman sila at sinabing wala daw wyvern doon. Sabi ng isa na kaya nga daw yun ang pinili nilang lugar para sa training ng prinsesa dahil kinumpirma ng lord doon na wala daw kakaibang creature doon. Pero sabay merong tumangay sa kanya. Dahil doon, nagpanik na nga ang lahat at nagsitakbuhan na sila dahil tama nga ang prinsipe, wyverns ang mga yon. Nang makita naman ito ni Kania, napatanong siya kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi lang daw isa ang meron. Hindi naman makapaniwala si Errol. Naisip nitong ang mga wyverns na usually namumuhay mag-isa, at magkakasama bilang grupo ay hindi naghahunt ng prey kung hindi massacre daw ito. At nakakagulat din na may acid breath ang mga ito. Nagulat siya kung bakit gumagamit daw ang mga creatures nito ng malakas na poison. Concerned naman ang prinsesa dahil inatake ng mga ito ang mga guards niya kaya naman sinabi ng prinsepe na wag na daw itong tumingin doon. Tumakas sila at sinabihan ni Errol si Kania na kumapit ng mabuti. Makikita naman ang mga magicians na humaharang sa mga wyverns gamit ang fireball. Sabi ng prinsipe na hindi pwedeng tumakbo lang sila ng tumakbo dahil resistant sa magic below class 4 ang mga creature na ito. Kapag lumipas daw ang oras, mahihirapan na rin daw ang mga magicians na kasama nila. Muntik nang makalapit ang isa sa kanila pero syempre hindi makakapayag ang bida. Ginamit nito ang mana energy niya at ginawang bullet. Sa sobrang lakas nito, napatumba niya ang isa kahit gamit lang ang isang daliri. Tumira pa siya ng isa at biglang sumigaw na good job, magician, na ipinagtaka naman nito. Syempre dahil ayaw niyang malaman ng iba na may malakas siyang power. Pero may isa wyvern ang hamarang sa kanilang daan at napasigaw pa nga si Kania ng mommy sa takot. May spade dito at yun pala ay ang kanyang lady guard na sinabihan silang magtago sa may gubat. Napabilib naman ang prinsipe sa skills nito at marahil kung mahaharang niya ang wyvern, may oras pa sila ng kapatid para makatakas. Napatigil naman sila nang makita ang taong responsable sa pag-atake. Napansin naman ng bida ang kakaibang stick na hawak nito kaya't tinanong niya kung sino ba daw yun. Pero imbes sumagot, nag-release lang ito ng lightning cannon. Tinamaan halos lahat ng guards nila ng ataking yun.
Tinanong naman ng misteryosong lalaki kung naiwasan ba daw ito ng prinsesa. Nagulat ang bida na kilala nito si Kenya nang tawagin ang kanyang pangalan. Napaisip naman siya kung ang kapatid ba talaga ang target nito. Sinabi ng nakakatakot na lalaki na so far, puro entertainment lang daw ang ganap. Inutusan niya silang tumakbo ng malayo. Napansin naman ng prinsipe ang dark energy na nangagaling sa kanya. Makikita namang tila nabuhay ang mga patay na ikinagulat ng lahat. Inutusan ng dark magic user ang mga corpse na patayin ang second princess. Isinigaw nitong patayin ang prinsesa para maturuan ng leksyon ang mga mayayabang daw mula sa royal family, para malaman nila na malalakas ang kapangyarihan ng kanilang dark church. Siyempre, hindi papayag ang ating bida, kaya naman inatake niya ito. And just like that, parang walang nangyari. Nagulat ang lahat kasi di nila napansin kung paano ito napuksa. Sabi naman ng prinsipe na baka side effect daw yun dahil masyadong malakas ang gamit na magic nung lalaki kaya namatay ito. Pero, nandoon pa din ang mga binuhay na patay kaya naman sinabi ng guard na magtago na sila. Napatanong naman ang prinsesa sa kung bakit buhay pa ang mga ito gayong patay na ang mage na nagbigay sa kanila ng buhay. Sagot naman ng bida na maaring ang spell na nilagay niya ay hindi agad mawawala kaya naman tumakas na muna sila at iniwan ang mga guards para kalabanin ang mga corpse. Worried ang prinsesa sa mga kasama nila pero sabi ng bida na dahil ang leader ng mga kalaban ay patay na, siguradong hindi rin daw magtatagal ang mga undead. Malamang hinahanap na daw sila ng mga yun so wala na dapat siyang ikabahala. Busy naman itong gumawa ng apoy gamit ang pagkiskas ng kahoy na ikinagulat ng prinsesa dahil akala niya daw ay puro trabaho lang ito sa concubine castle. Sagot naman niyang nabasa niya lang daw ang principle ng frictional heat sa libro. Naiinis naman ito dahil ang plano niya sana ay gamitin na lang ang mana niya para gumawa ng apoy pero dahil nakatingin ang kapatid kailangan niyang kiskisin ang kahoy para makagawa ng apoy. Napaisip naman si Kenya na mas okay siguro kung hindi na lang siya nag-training pero kinomfort siya ng kapatid na sinabing hindi nito kasalanan ang nangyari. Natanong niya naman si Errol kung hindi ba daw ito takot at dahil doon na-realize nga ng bida na tila umakto itong mature sa pangyayari kaya syempre nag-isip na naman ito ng alibay. Sinabi niyang dahil sila daw ang face ng kaharian, kailangan daw nilang ipakitang hindi sila natatakot. Nagpasalamat naman sa kanya si Kenya dahil kung wala daw siya doon malamang mas lalong hindi naging maganda ang nangyari sa araw na yon. Sa isip naman ng bida, hindi niya napansin pero malamang takot na takot daw ang kapatid nito dahil sa nangyari. Mukhang heartbroken ito dahil marami sa kanyang mga escort ay namatay dahil sa engkwentro. Normal naman daw na at risk sa assassination ang mga miyembro ng royal family pero dahil first time niyang na-experience ito malamang, hirap daw itong tanggapin ang nangyari. Pero ang focus daw nila ngayon ay ang makauwi ng ligtas. Nakita naman nilang may wyvern sa himpapawid na kalaban ang isang griffon at napatanong naman si Kenya bakit sila naglalaban gayong disoras na ng gabi. Napansin ng bida na merong nest sa cliff at tila pakay ng wyvern na kunin ang anak ng griffon kaya naman naglalaban ang mga ito. Napatakbo ang magkapatid nang tila bumagsak ang isang parte ng bundok. Pero buti na lang at umalis na din ang wyvern. Nagulat naman si Errol na biglang wala na sa tabi niya ang ate nito at tumakbo papalapit sa kanya nang makitang nilapitan nito ang griffon. Sumagot naman itong, patay na daw ito at naawa naman siya rito. So inisip niya anong pwede nilang gawin. Concerned siya sa kung ano ba daw ang gagawin nila sa anak nito. Suggestion ng prinsipe na harsh man daw pakinggan pero sa tingin niya best na iwan na ito doon at hayaan itong mabuhay on its own pero sabi ng prinsesa na palalakihin daw nila ito. Ikinagulat naman ng bida ang desisyon nito. Well, hanggang dyan na muna tayo for today's video. Grabe naman, nakaka-hype dahil finally makikita nating malakas talaga ang bida dahil isang atake lang gamit sa kanyang daliri na talo nito ang mga wyvern pati na ang malakas na mage. Malalaman natin sa next video kung buhay pa ba ang mga kasama nila at kung ano ang mangyayari sa baby griffon. Makakauwi na kaya sila safely? Sama-sama nating alamin sa next video. For now, make sure to like, comment, share and subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa panonood Oni-chan.